Hello, what's up mga master? Mark Music here. Pag beginners ka, panoorin mo to mga master. Magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang mga itinuturo ko. Let's go! Nung nag-start tayo ng gitara, yan, as beginners, lahat tayo, kahit ako, ganito rin ang pananaw ko dati at ganito rin ako nag-start. Tinuruan tayo ng G, C, yan, D, E minor, yan, 4 na chords. Lahat tayo nag-start doon. Kasi ang sabi nila, nang nagturo rin sa atin, at hindi rin naman nila alam itong mga bagay na to, na pag makuha mo na yung 4 na chords na yan, makakapagtugtog ka na. So tayo naman is, uy, ayos to 4 na chords, makakatugtog na ako. Then yung nakatugtog na tayo dito sa 4 na chords na to, dadagdag ulit tayo ng chords. Dadagdag na naman yung A minor at yung D, lalagyan ng D minor, yan. Hanggang meron ng F, yan, dyan na nag-start yung struggle natin as beginners, F, yan, tapos tatanda natin ito F, yan. Yan yung una kong bar chords, yan. Then sunod, meron ng B minor, yan. Doon na nag-start, ang dami na nating nilagay ng mga chords. At pag nakakita tayo ng mga chords na nandito na yan, something dito na sa gitna ng frets, yan. Tatanong na natin, ano yan? F minor ito, pero nandito sa baba. Yan. Then kukunin na naman natin to. Kumbaga, sa pagkakaalam natin dati is kailangan aralin natin yung mga chords lahat. Yan, start sa basic chords, tapos hanggang matutunan natin yung minor, major, at mga bar chords, ganyan. Ganyan yung pagkakaintindi natin dati. Later on, pag maka-encounters na tayo ng mga magli-lead, nakita natin may nagli-lead, yan, mga nagsolo-solo dito sa gitara, may nagpi-finger style, yan. Doon na, papasok na natin, gusto na natin mag-finger style, gusto na natin mag-lead. At nung inaral na natin na mag-lead or mag-memorize ng fretboard, hindi pumapasok sa isip natin. Kahit na may mga fretboard na nakalagay sa Google, di ba? I-search natin. Or ang iba naglalagay pa ng mga sticker dito sa fretboard. Pero hindi pa rin nila maunawaan kung paano yun gawin. Paano i-apply, paano siya gamitin kumbaga sa totoong laban. Nag-start tayo mag-gitara, di ba? Unang inaral natin, G, D, C, E minor. Then later on may A minor, yan, sulat ko na dito lahat, F, sabihin natin C sharp minor, yan, mga pamilyar, F sharp minor. So yan, marami tayong matutuklasan ng mga chords. Dadami at dadami itong circle na to sa isip natin. Tatambak ng tatambak yung mga chords dyan. Then, pag meron ng kanta, yan, na gusto nating siprahin ang kanta. Bawa ito, yan, song. Nahihirapan na tayong sumepra. Yun na. Kasi, bubuksan na natin ito, yung nasa loob ng utak natin. Yan, bubuksan na natin. Then, make G kaya dyan. Or may F sharp kaya dyan. C sharp kaya minor meron dyan. Or meron bang ano dyan, E minor. Lahat na ng chords na naisipan natin, i-apply na natin sa isang kanta. Yun siya mga master. Kasi, hindi natin nauunawaan na pagkatapos nating i-memorize yung sangkatutak na mga chords na to, is kailangan i-groupings muna natin sila. Ibig sabihin ng groupings is parang nag-memorize di ba tayo dati, nung elementary pa tayo, nag-memorize tayo ng alphabet, di ba? A to Z. Yan. Alphabet. Hindi naman ganito ang sinabi ng teacher natin eh. Okay class, yan, grade 1 student tayo. Yan, sabihin ng teacher natin. So, ito class yung mother. Kaya ba natin itong isulat as grade 1? Kaya. Kaya natin itong isulat. Tatandaan lang natin to. Or gagayahin lang natin to. Pero hindi natin naunawaan yung mga letra nila kung ano yan. Yung spelling kumbaga hindi natin alam. Basta ito nakikita natin, visualize. Yan.
nauna sa atin yung visualize, hindi natin na familiarize ito, yung alphabet. Kaya hindi ganun ang learning natin nung nag-aaral tayo, di ba? Dito talaga dumaan after dito. Ito kasi is parang ito na yung mga course na sinasaulo natin yung 4 na course na tinuturo, yan. Ganun na siya Gusto na nating kumanta kasi ang sabihin, makatugtog ka lang ng 4 na course na to is matutunan mo na maggitara ng kanta. Then ang gagawin mo, after ka na lang ng after ng kanta, hindi na yung foundation. Ang pag-aralan mo na lang is ano na naman ang sunod na trending song. Kaya kukuha ka na naman ng trending song, din kailangan pabor lang dito sa chords na G, D, E minor, C. Kasi pag wala dyan, yun na, escape mo na, hindi kaya. Kailangan nasa G lang ako kasi yun lang ang familiar ko. So yun na, sira na yung ating foundation pag doon na ang mangyayari. Kaya sobrang tagal natin natutunan ang pagigitara. Aabot tayo ng ilang taon. So babalikan ko yung kanina yung sinasabi ko na redundant na mga chords. Ito kasi, after natin di ba itong ma-memorize sa school yung A to Z, is ang susunod natin ginawa is A, I, O, O, Ba, B, B, Bo, Bo, ganon di ba? Gino-groupings na natin sila. Ganon din yan mga master sa ating alphabet sa music. Ito ilalagay ko dito. Nung nag-aaral tayo A to Z, ito alphabet. Ang equivalent niyan is yung sa atin dito sa ating music is yan yung alphabet na naging 12 letra, pero actually ang alphabet is 7 lang yan. Naging 12 lang yan kasi nagkaroon yan ng mga accidental notes. O sabihin na natin ito yung 7 na to, yan. Tapos ito nagkaroon lang ng sharp, ito nagkaroon ng sharp, ito nagkaroon ng sharp, nagkaroon ng sharp, nagkaroon ng sharp, yan. Yan yung equivalent ng alphabet dito sa pinag-aralan natin school at yung dito sa music. Ngayon, after na mangyari ito, sa ulo na natin, ito i-groupings na natin, di ba ito? A, I, O, O, Ba, B, B, Bo, Bo. Ngayon ito, magkakaroon na rin ito ng groupings. Kumbaga itong family chords na tinatawag, yan yung groupings. Ba, family chords ng C, meron tayong D minor, E minor, F, G, A minor, yan, B diminish. Karon din dito pag sa D, nakikita natin itong E minor, tapos magkakaroon na siyang F sharp minor, G, A, B minor, tapos C sharp diminish. Sa E, meron siyang F sharp minor, G sharp minor, A, B, C sharp minor, at D sharp diminish. Sa F natin, meron tayong G minor, A minor, B flat major, C major, D minor, at merong E diminish. Ganon. So on so forth. Kaya nga pag nakakita tayo ng family chords na merong key na F, yung lumalabas yung G minor, A minor, B flat, C, D minor. Yan. Kasi, yun kasi yung grupo niya. Yun yung nasa family niya. Kaya ngayon, pag ito yung nakalagay sa ating isip, hindi yung kaninang redundant na mga sobrang daming mga chords na bubuksan natin doon, tapos kukuha tayo, pipik lang tayo para makakuha tayo ng kanta. Yan. Hindi na ganun. Kasi ito, halimbawa, may song tayo, ito song. Tapos meron tayong nasapul dyan. Example lang, nasapul natin dyan, meron tayong nasapul na G at A. So hindi na tayo pipik ng mga redundant. Either meron yan sa ating D major na family chords kasi meron siyang G at A dito. Doon na agad yung papasok yung kaniyang groupings. Kumbaga ma-identify na agad natin siya na G, A. So baka ito yung family chords niya. Yan, meron siyang key of D major. Yan. Ito agad yung papasok sa utak natin. Hindi na yung sobrang dami ng ilagay-lagay natin para ma-sepra na natin yung isang kanta. Kumbaga malilid na yung isip natin doon na ito pala ang nangyayari sa mga kanta. Meron siyang sinusundan na specific na key.
para hindi na tayo maligaw-ligaw kung ano-ano saan tayo pupulot ng mga chords para ilagay sa isang kanta lang. Yun yung sagot doon. Kaya tayo nahihirapan mag-sepra. Yun siya mga master ang sagot. Karamihan ngayon, karamihan ngayon, hindi pa alam ang family chords. Kumbaga nakapagtugtog lang ng 10 kanta, 20 na kanta, 50 na kanta, na kinuha lang din yung mga kanta na yun sa True Song Hits, True Song Book, yan, sa internet, para makabuo ng 100 songs na hindi alam ito, yung family chords. Kumbaga, redundant pa rin ang bagsak. Kahit marami kang alam na mga chords, nandun pa rin yung sa redundant pag hindi mo tuklasan itong family chords na tinatawag. At yung iba naman, magrekta na sa scale, mag-memorize ng fretboard. Hindi pa alam ang family chords, magre-rekta na sa fretboard. Naku, mas lalong masisiraan tayo ng isip doon. Joke lang. Mas lalong maguguluhan tayo pag doon na, rekta na tayo doon sa fretboard mastery. Na hindi pa natin alam itong ganitong basic na foundation. Yun siya yung dahilan mga master, kaya meron tayong sinusundan talaga na mga step by step. Paano ba mag-lead? Simpleng question lang yan, pero napakalawak yan. Kasi hindi ka pwedeng mag-lead. Unang-una, hindi mo kabisado yung fretboard. Pangalawa, hindi mo alam yung scale. Pangatlo, hindi mo rin alam kung ano yung chord progression. Dito rin bagsak sa family chords. Kasi example, merong kang gagawing solo tapos ang chord progression mo ito. Yan. Siyempre kailangan mong unawain muna kung anong meron diyan sa loob ng mga nota na yan. 'Di ba? Para makakuha ka ng adlib, alangan naman ito yung chord progression mo tapos yung ang gagawin mong adlib Hotel California. Hindi siya pwede. Kaya magkakadugtong-dugtong. Inuuna dapat natin ang tinatawag na family chords. Yung pinaka-basic kumbaga, yun muna talaga bago tayo mangarap doon sa mag-adlib na tayo magsusolo na hindi pa natin to naintindihan. Foundation para makabuo ka nito. Kasi lahat po ng kanta, is ang sinusundan niyan is chords progression. Yan, yung mga chords. Para makabuo sila ng mga melody, kung ano ng mga melody na ilagay nila. At yun na yung mga solo, adlib, ganon, etc. Intro, ganon, outro. Kaya nahirapan tayo mag-memorize ng fretboard. Kasi unang-una, tingin agad tayo dyan sa mga internet. Ito yung fretboard. Ipapakita, ito, yan, papakita yung fretboard. Pero ngayon, pag mag-memorize tayo ng fretboard, hindi yan papasok sa isip natin. Bakit? Ang mini-memorize natin is ganito, redundant, F, G, ganyan siya. Hindi ganun hindi ganun nangyayari. May sinusundan, may alphabet. Kaya nga, nung nag-aaral tayo, di ba, nauna tayo lagi dun sa alphabet na A to Z. Pansin mo? So, ganun din yan. Yung ating 12 notes, yung sinasabi ko lagi na yung bilog, na umulit-ulit lang, nagsacycle lang, yan. Yan din yan. Kumbaga itong alphabet na to, yung A to Z, yan din yan, paulit-ulit din yan, bilog din yan. Same din yan ang principle dito sa 12 notes. Ngayon, iniwan na ba natin yung ating alphabet nung nag-graduate tayo ng elementary? Di ba hindi? Kahit ngayon nga, gamit na gamit pa rin natin yung alphabet sa pagta-type sa cellphone natin. Everyday natin na life, lagi natin ginagamit yung alphabet. So, ganun din siya. Pag alam mo na kasi yung alphabet, tapos hindi ka pa naghawak ng gitara, yan, hindi ka pa naghawak ng gitara, is, malalaman mo yung sunod-sunod na, pag C yung nauna, automatic C sharp yung susunod. Tapos D, automatic naman sa D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Then babalik sa C. Kasi umiikot lang. Tapos pag D naman na mag-start, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp. Ganon, so on so forth. Babalik at babalik ka pa rin after ng 12. So pag nandyan na yan sa system mo or sa isip mo, hindi ka na mahihirapan mag-intindi ng fretboard. Kahit hindi ka na maglalagay ng mga sticker sa fretboard mo,
kaya mo nang magsaulo ng fretboard. Kasi pag hawak mo na ng gitara, ito, kasi alam mo na yung pagkakasunod ng mga nota, nandyan na sa isip mo. Memorize mo, ganito na, E. Kasi pag magtimpla tayo ng gitara, di ba, is E, A, D, G, B, E. So, meron ka ng reference. At nandito na naman nagkakamali yung iba pag mag-memorize mga master. At siyempre, ganun din ako. Pag nag-memorize isa-isa, ganyan, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp. Tama naman din yon yung mga nota. Pero ito na naman yung daliri. Kasi kahit anong gagawin natin, masaulo natin yung theory, mga foundation, pag hindi rin natin maibabato ng tama dito sa ating mga daliri is wala pa rin. Hindi mo pa rin siya mapapalabas yung mga melody dyan sa isip mo. Kasi nga, ginagawa natin ito ng isa-isang daliri na dapat kailangan nakakromatic yung ating daliri para matandaan natin at gagawin natin yan, isasabi natin, isasalita talaga natin yung nota. Kung makatatawagin natin sa pangalan niya ba? Di ba kagaya ng nag-aral tayo ng elementary, hindi naman tayo sinabi ng teacher na, okay class, ito basahin nyo sa isip nyo to. Hindi, di ba? Isasabi, di ba? A, B, C, D. Kasi yung boses natin nakakatulong yan para relay niya dito ng maayos, naririnig natin na pagsabing F. Oh, para bang nasa crowd ka tapos may biglang tumawag sa pangalan mo. Oh, di ba napapalingon ka? Napapamiliarize mo na pag sinabing F, yan. Oh. Dito pa lang sa pag-memorize ng fretboard, natuturuan na natin yung ating tenga na ito pala yung tunog ng F. Yan. Kaya pag mag-octave ka na, yan. Yan. Ito yung step by step. Una, yan, tandaan natin yung tatlong bagay na to. Nangyayari, memorize. Yun yung sa system natin, wala pa tayong hawak ng gitara. Memorize natin yung mga 12 notes. Pangalawa, familiarize. Yun na yun dito sa daliri, familiarize. Then pangatlo, yun na yung visualize. Gagamitin na natin yung ating visualization. Paano natin i-connect yung mga dots. Kasi siyempre alam na natin yung mga nota, familiar na ng daliri, at nasa isip na natin yung 12 notes. So ganito na siya. Hindi na mahirap mag-memorize ng fretboard pag gano'n na yung pagkakasunod yun. So, nasa isip ko na yung 12 notes. Then, familiarize na lang ng daliri. Ganito na. E, F, F sharp, G, G sharp. Then, ito, kasi may A tayo susunod. Hindi pwedeng ganito. A, gano'n. Gano'n, pasunod-sunod. Hindi, wala rin. Ang gagawin mo, yung index finger mo, ipapatakbo mo na dito sa 5th fret. So, yan. A sharp, B, C. Then, patakbo ulit. C sharp, D, D sharp, E. Yan. Hanggang sa lahat ng frets mo, masaulo mo. Then, pagpalagay natin dito ka sa 12th fret, pababa ka. Ang gagamitin mo naman yung flat. Yun siya mga master. Hindi lang yung sharp lagi. Siyempre, pag paatras, kailangan isanay mo rin na flat. So, ito na. Pinky naman yung mauna. E, E flat, D, D flat. Then, ito yung pang last natin na nota, D flat. So, iusod ko yung pinky ko papunta dito sa 8th fret. So, meron akong C, B, B flat, A. Usod ko na naman dito sa A flat, G, G flat, F, E. Yun. Gawin mo yan na meron tayong metronome, yung click track. Start ka sa 50 beats per minute. Yan. Mabagal lang yan. Pero kailangan mong matutunan yan. Kasi pag memorize ng fretboard is hindi madali. Kailangan mong sundin na relax ka. Mabagal. May disiplina ka ba? Ididisiplina mo talaga na huwag madali. Kaya nga mayroong metronome. Then pag napamiliarize mo na yan, hindi na ganito yung mangyayari. Example, yung index finger mo dito, D string nasa 11th fret. Ganito kasi kadalasan nangyayari. Alam ko yan. So, wait lang. D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C. C sharp yan. So, ang nangyari, visualize yun. Visualize. Wala sa kanya yung memorize. Hindi niya rin familiarize. Visualize ang ginamit. Kaya nga, pag ganun ang gagamitin or ganun yung nauna, is wala pa rin, hindi pa rin. Kasi hindi ganun nangyayari pag mag-apply ka na mag-lead. Hindi ganun. Puro dito ka nakabase ka dun sa pinakaunahan. Hindi na. Kasi pag
once na ma-memorize mo na yung 12 notes at na-familiarize na ng daliri mo yung 12 notes, ito, automatic kasi ito, nandito sa 11th fret, D string, automatic, makikita mo na yan pag visualize na ang gagamitin mo, na itong 12th fret natin is same octave lang din yan sa ating open D. So, ibig sabihin ito ay D, so meaning, D flat ito. Papasok na sa isip natin na ito, D flat, dahil meron na tayong tatlong bagay na alam. Memorize, familiarize, at visualize. Kailangan ganyan ang pagkakasunod-sunod as beginners. Kasi pag hindi yan nagkakasunod yung tatlo na yan, hindi mo makukuha paano mag-memorize ng fretboard. Mag-start ka sa visualize, ang mangyayari sa'yo puro visualize na lang. Example nito, meron tayong chord progression na C, tapos G, tapos A minor, F. Hindi mo inaral yung mga notes, ganon. So, itong shape na to, ganito, yan. Ganito ka. Then, magtaas tayo ng konti. Gagawin mo lang din yung pattern na yon. So, itaas mo lang ito. Yan. So, sa D na tayo. Yan. Oh, kasi, same pattern, di ba? Oh, pag kahit sa ano tayo, sa E, gagayahin mo lang din yung pattern. Meron tayong baba, taas, usod ng dalawa, tapos aatras tayo, ganyan. Same lang din yung kanina, ganyan. Eh paano ngayon? B flat na. Oh. Abante. O wala na tayong atras kasi end na. So yun, ganun. Babagsak ka pa rin doon talaga sa pag-memorize ng fretboard. Mapipilitan at mapipilitan ka pa rin doon. Babagsak pa rin sa foundation. Yun yung ibig kong sabihin mga master. Kung visualize yung nauna. Ngayon, ito naman, familiar mo siya. Familiar mo, ito yung inuna mo, familiar mo yung fretboard. Then ito, alam mo na to na ito ay G flat. Then hindi magko-connect sa isip mo yung dots ng G flat major scale. So, hindi mo pa rin siya ma-apply, di ba? So, meron pa rin, may connection pa rin. Kaya nga sinabi ko, yung tatlong mga bagay na to, yung step na to, dapat meron ka nito muna. Unahin mo muna yung memorize, familiarize, at visualize para makuha mo yung fretboard ng walang kahirap-hirap. So, ito lang muna sa video natin na to mga master. Alam ko mga master na nagkaroon kayo ng ideya nito as beginners, kaya kayo nahihirapan mag-memorize ng fretboard. At sana huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo. Kilala nyo na ganito rin ang problema, hirap mag-memorize ng fretboard. Baka wala ito sa pagkakasunod kung paano i-memorize yung fretboard. So hanggang dito lang mga master. Maraming salamat sa patuloy nyo na pag-support. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.